Late upload dahil nanood ako ng live sa Game 4 ng Ginebra at Rain or Shine. Unang possession pala ng Ginebra, pumunta na agad kay Brownlee and hits the 3-point shot. Tapos parang yan din yung magiging whole story ng laro. Sa game na to is lalabas palagi yung sakit ng Ginebra, yung kanilang shot clock winding down possessions. Tipong gagawin nila yung set nila, then pag broken play, laging paubos na yung shot clock, tas magsisettle sila ng mga contested looks. For Rain or Shine, Johnson will bully his way against Japet Aguilar, 2 points. Tas a lot of OKC basketball for Ginebra dito, kaya umiinit sa kanila yung mata ng mga tao. Here, RJ will sell pero hindi bumili yung refs, and it kinda make the possession worse, forcing Brownlee na tumira ng ganito. Again, here, paubos na yung oras, pero buti na lang assertive talaga si Scottie sa mga ganito. Most of the time, siya yung tagasalo ng mga empty possession, and most of the time rin is nakaka-convert siya, and pansin ko palaging sa kanya napupunta yung mga ganito eh. Pero grabe yung outside shooting ng Ross galing sa mga swing passes nila, David for the 3-point shot. And credit din natin siya kasi siya yung nagpapahirap ng mga possession kay RJ Abarrientos. Makakakuha man ng bola is pagod na sa kakawala sa kanya. Kaya magiging ganito yung mga possessions ng Ginebra. Naging Brownlee dependent sila ng sobra. Parang ball with TNT sa eliminations, which magsiset sila pero Brownlee pa rin naman yung pupuntahan. Mas naging pabor sa Rain or Shine na isa lang yung gumagalaw for Ginebra. Nung nagkaroon ng ganyan yung Ross, nakita naman dun sa arena na kinausap ni Al Francis Chua yung referee sa sideline. And then, sinita siya ni Coach Sheng. Tapos, ayun, makikita natin, nagkasagutan na sila, nagkainitan. On this matter, kay Coach Sheng tayo kasi ang red flag naman talagang makita ng mga tao, ang governor nakausap yung referee in the middle of the game. Tama rin yung kay Coach Sheng na he is protecting his team na baka yung refs ma-intimidate sa Ginebra. Ito, next. Weird nga, F1 yung tinawag kay Johnson dito eh. Si Troy yung kusang napatid, hindi pinatid. Tsaka no call biglang nagkaroon ng tawag nung sumakit na ng todo yung paa ni Troy. Again, walang tawag biglang nagkaroon. Tas eto, Holt will sell a foul from Nocum. Ayun. Diyos ko, baka sabihin na naman, Ginebra hater ako. Nung game 3, sinasabi sa akin, Rain or Shine hater ako kasi Ginebra yung pinupuri ko last game. Alam naman yan ng mga nandito talaga, yung mga OGs. Kung ano yung nakikita, syempre, kung sino yung panalo, papakita natin kung bakit. At sa talo naman, papakita bakit natatalo. Anyway, need ko patuloy mag-explain ng sarili ko. So yun, sa second quarter, same goes for Ginebra, going to Brownlee, and why not? Kaso, mawawala yung kanilang team play for this game. Tas dito sa next possession, kitang-kita naman natin sa Ross yung kanilang off-ball movement. Tas what a pass from Nocum to Manaytay. With that momentum, Nocum will turn up and will run the floor for another 2 points para sa Elasto Painters. Tsaka sila pa yung nag-expose ng mismatch. Unlike sa last game na Ginebra yung laging naghahanap ng ganon. Chongson over RJ and 1. Sa second half, panalo si Coach Yeng ng 2 times sa coaching challenge. Meaning, nakikita natin yung wrong calls pati na rin sa big screen dun sa live. Kaso hanggang 2 lang kahit panalo yung mga challenge mo. What do you think guys? Dapat bang gawing only yung challenge kung puro successful naman or pampatagal lang ng laro? Kasi sa mga next na nangyari, nakuha ni Jalen Johnson yung kanyang 5th personal foul kaso wala na silang challenge. With that, nag-rely yung Ross sa kanilang Lucas and grabe. Here, again, moving without the ball, reacting sa driver, Calrito, may reward. Tsaka yung defense ni Chongson kay Brownlee, pahirapan yung puntos ngayon for him eh. So, mag-early takeaways na tayo. First of all, yung adjustment ng Rain or Shine, yung ball denial kay RJ Abarrientos. They let Brownlee do his thing and nawala yung team play ng Ginebra. Kabaliktaran naman sa Elasto Painters, lahat nakakahawak ng bola, lahat may license to shoot. 13 points lang yung highest pointer nila with JJ. 12 si Gian, tig 11 si Nocum, Manaytay at Clarito. 9 kay Malonzo, 8 kay David, 6 kay Karakot. Kumbaga, grabe yung point distribution. And ito rin yung magiging concern natin sa long series with Ginebra, yung kanilang rotation. Marami silang players pero ipipilit pa rin yung favorites. May instance pang isasabay pa talaga si Rosario at Japet kahit alam nating maa-outrun sila, and ayun na yung nangyari. Kay Coach Sheng, kahit ang sama ng laro mo, may minuto ka pa rin eh. Though, may pros and cons naman yan. Pero this game, pumanig sa Ross yung pros. Overall,
Ang ganda ng series talaga. Parang bitin yung 7 games no? Kasi for me, I really want more. Hindi nakakasawang manood ng Ginebra at Rain or Shine matchup. GG's everyone. Good morning na.